Bilis-bilisan mo nga ang trabaho, Mikoy. Alagaan mo na maayos yung mga manok na sa ganun ay walang maging problema sa mga kliyente natin. Walang problema, boss. Ako na pong bahala rito. Oo nga pala. Kailan nyo ba mababayaran yung perang inutang nyo sa akin na 50,000? Mag-iisang taon na mula nung hiniram nyo yun, pero hanggang ngayon ay hindi nyo pa rin nababawasan man lamang. Anong plano nyo doon? Pasensya na, boss. Baka pwedeng bigyan nyo pa kami ng palugit. Pinag-iipunan pa kasi namin ng asawa ko yung pambayad eh. Anak ng tokwa naman, oo. Nagamit nyo ng perang yon para sa pampa-ospital ng lolo nyo. Ilang buwan na ako naghihintay ng bayad pero mukhang wala namang kayong balak na bayaran yon. Pasensya na po talaga. Gipit lang kasi kami at hindi pa kasya yung naiipon naming pera. Gusto nyo, ibigay na muna namin sa inyo yung naipon namin? Hindi pwede. Gusto ko ibigay nyo sa akin ng buo. Kumpleto kong ibinigay sa inyo yon. Kaya gusto ko, ibalik nyo rin sa akin ng eksakto. Walang labis, walang kulang. Pasalamat nga kayo, hindi ko na yung pinatubuan eh. Sige boss, sisikapin po naming maibigay yung bayad sa loob ng 2 buwan. Pasensya na po talaga. Taon 2012. Morong Rizal. Nakadama ng labis na kaba si Mikoy matapos ang usapan nilang yun ng kanyang amo na si Goryo. Sinisingil na sila ng lalaki sa perang inutang nung nasa ospital ang Lolo Pedring ng kanyang asawa dahil sa sakit sa bato. Nagtatrabaho sila ng asawang si Sanya sa poultry business ni Goryo, kaya araw-araw silang magkasama roon. Si Sanya bilang tagaluto habang si Mikoy naman ay tagapagbantay ng mga tagapag-alaga ng manok ng naturang negosyante. Mahal, bakit nakasimangot ka na naman? May problema ba? Wala naman, mahal. Kinausap kasi ako ni Boss Goryo kaninang umaga. Naniningil na siya sa inutang nating pera noon eh. Ganoon ba, mahal? Anong sinabi mo? Sa totoo lang, hindi ko nga alam kung anong isasagot ko kanina eh. Kaya sinabi ko na lang, nabigyan pa tayo ng 2 buwan para makumpleto yung pambayad natin. 2 buwan? Makakalikom na kaya tayo ng 50,000 sa ganun kaikling panahon? Magkano pa lang ba yung naiipon natin sa bahay, mahal? Hindi ko nga alam eh, pero bahala na. May awa ang Diyos at hindi niya tayo pababayaan, sigurado yan. Sana nga, mahal. Oo nga pala, kumain ka na muna. Nauna nang tumibog yung mga kasama mo kanina. Ikaw na lang ang hinihintay ko para mailigpit ko na tong mga kalat dito. Salamat, mahal ah. Ikaw, kumain ka na ba? Mukhang masarap tong niluto mo ngayon ah. Sarsyadong galunggong na maraming kamatis. Heto na, sasabayan kitang kumain. Kanina pa nga rin ako nagugutom eh. Hindi na nagsalita ang lalaki at sabay na silang kumain ni Sanya. Tuwing tanghali, nagtutungo sa kubo na nasa di kalayuan ang mga trabahador ng poultry, kabilang na si Mikoy para kumain ng pananghalian. Doon iniluluto at hinahanda ni Sanya ang pagkain para sa mga stay-in na trabahante. Ngunit sa hapon, umuuwi ang mag-asawa dahil hindi kalayuan ang kanilang bahay mula sa kanilang pinagtatrabahuhan. Habang naglalakad pa uwi, muli nilang napag-usapan ang amo na si Goryo. Mahal, nag-aalala ko kay Boss Goryo, lalo na ngayong parang inuobligan niya na tayong magbayad sa utang natin. Kilala mo naman yung amo natin na yon, sobrang sigurista. Yun nga rin ang iniisip ko sa kanya eh. Naiintindihan ko naman din si Boss kasi mag-iisang taon na yung hiniram natin sa kanya. Kaya yun, sinisingil na tayo. Pero alam naman niyang wala tayong ibang pinagkukunan ng kita kundi yung sweldo lang sa pagtatrabaho dun sa poultry, diba? Sana naman magkaroon siya ng konting konsiderasyon. Wala tayong magagawa, mahal, kundi ang mag-ipon ng pambayad. Tayo may utang kaya tayo dapat ang umunawa at humingi ng pasensya. Hindi na sumagot pa ang babae. Sa halip ay hinawakan na lamang sa palad ang asawa habang patuloy sa paglalakad. Nang makarating sa bahay, masaya silang sinalubong ng lolo at lola ni Sanya na sina Lolo Pedring at Lola Vasyon. Nariyan na pala kayo, Mikoy. Sanya, magpahinga na muna kayo't maya-maya lamang ay kakain na tayo. Malapit na rin maluto itong ulam natin. Mano po, Lola, Lolo,
Magpapahinga lang po kami sandali ni Mikoy. Medyo nakakapagod ang araw na ito eh. Ay, kaawaan ka ng Diyos. Mano po, Lola? Kumusta po kayo dito ni Lolo? Kaawaan kayo ng Diyos, mga apo. Ayos lang naman kami dito ng lolo ninyo. Ay, teka, bakit parang balisa yata kayong pareho? Kasi Lola, kinausap daw po si Mikoy ni Boss Goryo kaninang umaga. Sinisingil na yung perang inutang namin noon para sa pampaospital ni Lolo. Ay nako, yan naman boss ninyo, hindi makapaghintay. Alam naman niyang hirap tayo sa buhay nagmamadali pang makapaningil. Medyo matagal na rin po kasi yung utang natin sa kanya, Lola. Kaya naiintindihan ko po si Boss Goryo. Dapat kasi hindi nyo na lang ako pinagamot doon eh. Hindi sana tayo nagkaroon ng utang sa hambog na Goryong yon. Manahimik ka nga, Pedring. Kung hindi namin ginawa yun, di sana'y pinagpipiestahan ka na ng mga uod sa ilalim ng lupa. Sus, hinayaan nyo na lang sana ako. Susundan mo naman ako, hindi ba, Bebe Labs? Pwede ba tumahimik ka na lamang dyan? Wala namang naitutulong yung mga pinagsasasabi mo. Ay, ito na nga, titigil na. Ito naman, masyadong mainit ang ulo, parang may buwa ng dalaw. Huwag niyo na pong isipin yun, Lola. Ako na pong bahalang kumausap kay Boss Goryo. Ipapaintindi ko na lang sa kanya na hindi pa tayo makakabayad sa ngayon. Sana nga makaintindi yung lalaking yon. Gaya nga ng sinabi ko, para namang hindi mo kilala si Boss Goryo. Walang hindi nadadaan sa mabuti at kalmadong pakikipag-usap, mahal. Basta magtiwala ka lang sa akin. Kaya natin to. Maraming salamat sa iyo, Mikoy, ha? Napakaswerte nitong apo namin at ikaw ang napangasawa niya. Wala po kayong dapat ipagpasalamat sa akin, Lola Vasyon. Mahal ko po si Sanya, kaya mahal ko rin po kayong pamilya niya. Napangiti na lamang ang dalawang matanda sa sinabing yon ni Mikoy. Mula nang mamatay ang mga magulang ni Sanya ay silang dalawa na ang nag-alaga at nagpalaki sa kanilang apo. Kaya naman, ganoon na lamang ang pagmamahal nila dito. Kinabukasan, maagang nagtungo sa kanilang trabaho ang mag-asawa. Iniiwasan nilang malate sa pagpasok dahil tiyak na magagalit ang kanilang boss na si Goryo. Naiwan naman sa bahay ang dalawang matanda. Maglilinis muna ako ng bahay, Pedring. Magsibak ka na lang ng kahoy para may magamit ako mamaya sa pagluluto ko. Ay siya, sige. Doon muna ako sa labas. Tawagin mo lang ako kapag may kailangan ka, ha? Makalipas ang halos 15 minuto habang nagpapalit ng mga kortina sa bintana si Lola Vasyon, narinig niyang may kausap ang kanyang asawa mula sa kinaroroonan noon. At nang silipin niya kung sino, napasimangot siya sa kanyang nakita. Magandang umaga sa iyo, Pedring. Mabutit narito ka sa labas. Baka gusto mong bumili nitong paninda kong tinapa. Mura lang at tiyak kung magugustuhan niyong mag-asawa dahil ako mismo ang gumawa nito. Ay, ikaw pala, Odang. Magandang umaga din naman sa'yo. Naku, pasensya ka na. Gustuhin ko mang bumili kaya lamang wala akong pera. Alam mo naman ang asawa kong si Basyon ang humahawak ng pera at budget namin dito sa bahay. Ay, ganoon ba? Ikaw naman, para kang iba. Pwede naman kitang pautangin tapos bayaran mo na lamang ako kapag may hawak ka ng pera. Ay, teka, ilang balot ba? Ay, sus Mariosep, Odang, seryoso ka ba riyan? Sa totoo lang matagal na nga rin akong hindi nakakakain ng tinapa. At sa tingin ko, mukhang masarap nga yung gawa mo. Sige nga, pautangin mo nga ako ng 2 balot. Nako, sigurado yan, Pedring, at baka maulit ka pa kapag natikman mo ko. Ito pala, ayan, ginawa ko ng 3 balot yan. Libre ko na yung isa, tutal hindi ka naman iba sa akin. Nako, ikaw talaga, baka naman malugi ka niyan. Tsaka hindi ko alam kung kailan ko ito mababayaran. Pero kapag napadaan ka ulit dito at nagkataong mayroon na akong hawak na pera, tsak na iaabot ko agad sa iyo ang bayad. Nako, wag mo munang intindihin yon. Ang mahalaga matikman mo muna yung tinapa ko na ako mismo ang nagpasarap. Sige,
Tamang-tama, wala pa kaming ulam ngayon pananghalian. Titirhan ko na lamang sila Mikoy at Sanya para makakain din mamayang gabi pag uwi galing sa trabaho. Mabuti naman kung ganon. Paano, Pedring? Tutuloy na ako't ilalako ko pa itong mga natitirang paninda ko. Sa susunod na lang ulit, ha? Matapos yon sabihin ng matandang babae, ay agad na nung binitbit ang basket na may lamang mga tinapa. Saka ngumiti kay Lolo Pedring bago lumakad papalayo. Habang nakasilip sa bintana, hindi maiwasang mainis at mapabulong sa sarili ni Lola Vasyon. Ang lintik na babaeng yon! Sa dinami-dami ng kapitbahay naming pwedeng alukin ay dito pa talaga sa amin nagpunta. Ang sabihin niya, gusto lang niya makita't makausap ang ex niya na asawa kong si Pedring. Kunwari pa siya, leche siya. Habang nagsasalitang mag-isa, sakto namang pagpasok sa loob ng bahay ni Lolo Pedring upang iabot ang tinapa at masaya niyang kinausap ang asawa nang makita yun sa sala na abala sa pag-aayos ng kurtina. Teka, sinasapian ka ba, Bebe Labs, at bakit para nagsasalita ka mag-isa riyan? Oo nga pala. Tingnan mo, pinautang ako ni Odang ng tinapa. Siya raw mismong gumawa nito. Aba, mukhang masarap, hindi ba? Oo, talagang pauutangin ka nun dahil alam ko naman na hanggang ngayon ay may pagtingin pa rin sa iyo ang babaeng yon. Sus, kunwari pang nag-aalok ng paninda niya pero ang totoo ay yung sarili niya lang talaga ang gusto niyang ibalandra sa iyo. Nako, kaya naman pala mo ka nilukot na papel dinihaya mo kamoy dahil kay Odang. Ikaw talaga, Bebe Labs, oo. Alam mo namang matagal na panahon nang tapos yung tungkol sa amin ng taong yon. Tsaka mayroon na rin siyang sariling pamilya. Isa pa, kahit naman may pagtingin pa rin siya sa akin hanggang ngayon, wala naman na akong nararamdaman para sa kanya. Kasi ikaw na mahal ko, kaya huwag ka na magselos dyan. Sus, wala na daw. Bakit kung makangiti ka kanina halos mapunit na yung bibig mo at mukhang ayaw mo nang alisin yung pagkakatiting mo sa kanya? Akala mo ba hindi ko kayo natatanaw mula rito sa bintana ng bahay natin? Tigilan mo nga ako, Pedring. Ikaw naman, Bebe Labs, oo. Hanggang ngayon ba naman ay pinagseselosan mo pa rin si Odang? Di hamak na mas maganda ka naman kesa sa kanya at mas mataba pa. Ang ibig ko sabihin ay mas mataba ang pagmamahal ko sa'yo. Ewan ko sa'yo, Pedring. Kainin mo mag-isa yung tinapa ni Odang. Ayaw kong kumain ng galing sa dati mong kasintahan na kung makaasta akala mo ay kambing na masyadong maharot. At oo nga pala, bago ko makalimutan, huwag kang tatabi sa pagtulog sa akin mamayang gabi, ha? Dito ka sa sala matulog. Nako, Bebe Labs, huwag ka naman ganyan. Totoo naman yung sinasabi ko sa'yo Saka, sige ka. Kapag hindi mo ako pinatabi mamaya, sa kanya ako tatabi. Walang hiya ka talagang tamuho ka. Baka gusto mong palayasin na lamang kita rito sa bahay. Nako, kapag ginawa mo niyan, sa kanya na ako titira. Magsasama-sama kaming tatlo nung asawa niya, pati yung mga anak niya. Sige ka. Buisit ka. Tapusin mo na nga lang yung ginagawa mo dun sa labas at baka yung ulo mo ang sibakin ko niyang hawak mong palakol. Ito na nga. Ito naman, napakainit ang ulo palagi. Parang may buwan ng dalaw na hindi na natatapos. Si Odang ang dating kasintahan ni Lolo Pedring. Ngunit habang magkasintahan sila noon ay di inaasahan na nabuntis ang babae ng kapitbahay nila na siya niyang napangasawa. Kaya walang nagawa si Lolo Pedring kung hindi ang tanggapin ang biglaan nilang paghihiwalay. Samantala, habang nasa trabaho si Mikoy ay galit siyang sinita ng kanilang amo na si Goryo. Ayusin mo yung trabaho mo, Mikoy, ha? Siguruhin mong malusog at walang sakit yung mga manok na ide-deliver natin sa kliyente sa susunod na linggo. Malilintikan ka talaga sa akin pag nagkataon. Huwag kayong mag-alala, boss. Palagi kong tinitiyak na maayos ang lagay ng mga manok natin. Bantay sarado ko rin ang tamang oras ng pagpapakain sa kanila. Mabuti naman kung ganon. Dahil yan na lang ang pakinabang na nahihita ko mula sa inyo ng asawa mong si Sanya. Ang sundin lahat ng utos ko. Habang nasa ganoon silang pag-uusap, dumating naman si Sanya at may ibinalita kay Goryo. Boss Goryo, pasensya na po sa abala. May delivery po kasi ng mga pagkain ng manok mula sa bayan.
Anak ng patis naman Sanya, oo. Para yun lang tatawagin mo pa ako? Ano pang ginagawa mo? Di asikasuhin mo na. Di ba kasama yun sa trabaho mo? Kaya dapat alam mo na kung anong dapat mong gawin. Boss, meron daw po kayong kailangang pirmahan. Hindi daw po pwedeng ako. Ay naku naman, hanggang ngayon hindi mo pa rin gamay kung paano magpalusot sa mga ganyang senaryo. Ay napakatonta mo talaga, oo. Boss Goryo, hindi naman po yata tama na tawagin yung tonta yung asawa ko sa mismong harapan ko. Konting respeto naman po sana sa akin. Pwede nyo naman siyang pagsabihan ng maayos at mahinahon. Ikaw isa ka pa. Mag-asawa nga kayo dahil pareho kayong... Ay, at anong karapatan mong turuan ako ng dapat kong gawin, ha? Gusto mo bang sibakin ko kayong pareho dito sa trabaho, tapos ipakulong ko na lang kayo dahil sa utang niyong hindi nababayaran? Ano? Yun bang gusto mo? Boss Goryo, wag po. Kailangan po namin ng trabahong to. Pagpasensyahan nyo na lang po si Mikoy. Baka po pagod lang siya. Oy, Sanya, pagsabihan mo yung asawa mo, ha? Baka nakakalimutan nyo. Ako may-ari ng poultry na to at ako nagpapasweldo sa inyo. Kaya ako rin ang dapat magdesisyon sa lahat. Ang tanging gagawin nyo lang, manahimik at sundin ang iuutos ko. Opo, boss. Naiintindihan po namin. Mahal, huwag ka na lang magsalita. Sundin na lang natin si Boss Goryo. Makaalis na nga at aasikasuhin ko pa yung mga delivery sa labas. Sumama ka sa akin, Sanya, dahil trabaho mo to. At ikaw naman, Mikoy, ayusin mo yung mga galaw mo rito, ha? Kung ayaw mong pilipitin ko yung leg mo. Naiwang napapailing na lamang si Mikoy habang napabuntong hininga na nakatingala sa langit. Napasabunot siya sa sariling buhok, sabay napabulong sa kanyang sarili. Ay, hanggang kailan kaya kami magtitiis sa ganitong sitwasyon? Kung may mapapasukan lang na trabaho sa sentro, doon na lang ako magtatrabaho eh. Kaya lang hindi ko pwedeng iwan si Boss Goryo dahil hindi pa kami nakakabayad sa utang namin. Tsak naguguluhin niyang pamilya namin kapag umalis kami rito ni Sanya. Nang magtanghali ay muling nagkasama ang mag-asawa, kabilang ang iba pa nilang kasamahan sa trabaho para kumain ng tanghalian sa kubo. Habang nag-uusap, hindi na iwasang mabanggit ni Mikoy sa asawa ang tungkol sa paraan ng pagtrato sa kanila ni Goryo noong umaga. Bakit mukhang malungkot kaya ta, mahal? May problema ba? Hindi ba masarap yung niluto kong ginataang papaya? Hindi naman sa ganun, mahal. Ang sarap nga nitong ulam na niluto mo eh. Tsaka, kita mo naman, ang dami na kain ng mga kasamahan natin. Nakakawalang gana lang kasi kapag naaalala ko yung sinabi ni Boss Goryo sa atin kanina eh. Naku naman, mahal. Hayaan mo na lang si Boss para namang hindi ka sanay sa kanya. Diba, ganun naman talaga siya. Huwag mo na lamang pansinin yon. Minsan kasi, mahal, sumusobra na yung mga pinagsasasabi niya eh. Parang hindi na makatao. Lalo na kapag ikaw ang pinagsasalitaan niya ng hindi magaganda. Naiintindihan naman kita, mahal. Pero ano pa ba magagawa natin? Nandyan na yan. Sa ngayon, ang tangi magagawa lang natin, magtiis. Naniniwala naman ako na malalampasan din natin ang lahat ng ito. Basta, naiinis pa rin ako sa kanya hanggang ngayon. Dapat hindi mo na ako inawat kanina eh. Marami pa sana akong gustong sabihin para kahit papano, matauhan naman yung lintik na yun. Mahal, walang maidudulot na mabuti ang galit at padalos-dalos na pagsasalita. Pilitin mong iwasang magsabi ng kung ano-ano kapag galit at mataas ang emosyon mo. Dahil dyan, nagsisimula ang mga malalim na hindi pagkakaunawaan. Ano pa nga ba magagawa ko? Pero mas mahalaga ka sa akin kesa sa gunggong na yun. Ay, kung naririnig niya lang lahat ng sinasabi ko ngayon, baka umusok ng tenga nun sa galit. Mabuti naman alam mo, at siguradong hindi yun papayag na walang gagawin para makaganti sa atin. Huwag lang sanang umabot sa punto na saktan ka niya. O kantiin niya tayo, dahil siguradong maghihiram siya ng mukha sa aso. Inakbayan na lamang ni Sanya ang kabiyak at hinagod ang likod para pagaanin ang kalooban sa kamarahang hinagka ng pisngi ng lalaki bago iniligpit ang kanilang mga pinagkainan. Samantala, kasalukuyang magkasama sina Lolo Pedring at Lola Basyon papunta sa palengke nang makasalubong nila sa daan si Aling Odang. Agad na napasimangot si Lola Basyon nang batiin sila ng ginang. Kayo pala, Pedring! Basyon! Magandang umaga sa inyo! Kanina maganda na sana ang umaga, pero ngayon biglang pumangit ang paligid. Ewan ko ba kung bakit?
Ikaw naman, Basyon. Ang aga-aga Ang init ng ulo mo. Teka, saan ba kayo pupunta nitong si Pedring? Bakit? Obligasyon ba naming ipaalam sa'yo lahat ng lakad namin, Odang? Ay, sa palengke. Pupunta kami sa palengke para mamili ng maiuulam ngayong tanghali at para sa hapunan mamayang gabi. Ay, teka, sisingilin mo na ba kami sa inutang kong tinapa? Ay, nako, ikaw naman, Pedring. Huwag mo na munang isipin yon at hindi ko naman kayo minamadali. Hayaan mo na lamang muna. Oh, hetong bayad namin dun sa utang ni Pedring. Siguro naman sapat na yan. At huwag mo na rin ibalik yung sukli para naman hindi mo na kami guluhin ang asawa ko. Sobra ka naman, Basyon. Hindi naman ako nanggugulo. Pero, teka, sigurado ba kayo? Baka wala pa kayong pera. Isa pa hindi pa naman ako naniningil. Anong walang pera? Minamaliit mo ba kami? Kabibigay lang sa akin ng pera ni Sanya, kaya nga namamalengke kami nitong si Pedring. Bakit ba ang dami mo pang sinasabi riyan binayaran na nga kita? Kung ganun salamat na lamang din dito sa binayad ninyo. Ay, maraming salamat din sa iyo, Odang, ha? Sa susunod na lang ulit kami bibili ng paninda mong aray! Bakit mo naman akong kinurot, Bebe Labs? Bakit naman hindi kita kukurutin tanghali na nakikipaglandian ka pa sa babaeng yan? Ano pang maaabutan natin sa palengke? Halika na! Ay, sige na, Odang. Tutuloy na kami bago pa ako mabugahan ng apoy nitong dragon na kasama ko. Doon hinila ni Lola Vasyon ang braso ni Lolo Pedring para akaying umalis habang pinandidilatan ng mga mata. Natatawa namang naiwang mag-isa si Aling Odang na inihatid ng tingin ang mag-asawa. Habang naglalakad, hindi pa rin maalis ang inis ni Lola Vasyon sa asawa, kaya naman galit niya yung pinagsabihan. Talaga bang ginagalit mo ako, Pedring? Tingnan lang natin kung hindi ka magmakaawa sa akin sa gagawin ko. Naku, ikaw naman. Huwag mo sabihing pati ako babarangin mo. Bahala ka sa buhay mo. Ngayon pa lang humanap ka na ng albularyong manggagamot sa'yo. Abat, talaga namang... Oy, Baby Labs, teka, hintayin mo ako. Iiwan mo talaga ako? Ay, naku talaga itong matandang to, Pag tumatanda na talaga masyadong nagiging tampuhin. Makalipas ang ilang araw, nagising na lamang si Lolo Pedring na tila namamaga ang ibabang bahagi ng kanyang katawan na nasa pagitan ng kanyang mga hita. Kaya naman, agad niya yung ipinaalam sa asawang si Vasyon. Bebe Labs, ano kaya itong nangyayari sa akin? Para kasing namamaga yung paris na bilog dito sa ibaba ng ano ko Ay nako, Pedring, baka naman nakagat lang yan ng kung anong insekto. Maligo ka kasi araw-araw nang hindi ka kapitan ng mga katikate. Ay, parang hindi naman ganun, Bebe Labs Hindi ito simpleng kagat lang. Bigla na lang namaga paggising ko ngayong umaga. Kagabi pa kasi ito nangangati ng konti. Tsaka, anong sinabi mo? Maligo? Naliligo naman ako palagi teka nga. Alam ko na may kinalaman ka sa nangyayaring ito Pakiusap naman, Bebe Labs. Itigil mo na yung pambabarang sa akin. Pati ba naman ako itatalunin mo pa? Aba, Pedring, wag mo nga akong pinagbibintangan at wala ka namang ebidensya. Anong walang ebidensya? Yung sinabi mo pa lang sa akin nung simulan ko nang humanap ng magaling na albularyo, alam ko na agad na may balak kang gawin na masama. Bebe Labs naman, kung si Odang lang ang dahilan kung bakit mo ito ginagawa, di sige. Simula ngayon, hindi ko na siya kakausapin at hindi na rin ako makikipagbiruan sa kanya. Basta ibalik mo lang sa dating itsura tong mga bola-bola ko, sige na. Basta, wala akong alam dyan. Kung ako sa'yo, magpa-albularyo ka na para malaman mo kung ano nangyayari sa'yo. Tawa ka pa dyan. Bakit naman kailangan ko pa magpunta sa albularyo alam ko naman na ikaw ang gumagawa nito sa akin. Isa pa, nakakahiya naman kung pupunta ako dun tapos ipapasilip ko na namamaga itong ano ko. Ay, ewan ko sa'yo, Pedring. Basta isa lang ang masasabi ko. Wala akong alam sa nangyayari sa'yo. Diyan ka na nga't magpapahinga na muna ako sa kwarto. Tingnan mo tong taon to. Talagang titiisin mo ako sa ganitong kalagayan, Vasyon? Aray ko po, Diyos ko. Ang sakit. Hindi na nilingon pa ni Lola Vasyon ang kanyang asawa.
Sa halip ay mas nilakasan niya pa ang pagtawa habang papasok sa kanilang silid. Kinabukasan, habang nasa trabaho at magkausap ang mag-asawang sina Mikoy at Sanya, nakita sila ng among si Goryo at muli ay galit yon na nagsalita. Ano ba naman kayong dalawa? Hindi ko kayo binabayaran para magdaldalan lang. Anong tingin nyo dito sa poultry ko? Amusement park? Magtrabaho na nga kayo. Hindi yung puro kayo landian dyan. Pasensya na po, Boss Goryo. Ibinigay ko lang kay Miko itong bimpo. Nakita ko kasing basa na siya ng pawis eh. Sige mahal, babalik na ako sa trabaho. Huwag kang magpapatuyo ng pawis ha. Huwag kang mag-alala, mahal. Okay lang ako. Maraming salamat ha. Sige na, bumalik ka na dun sa kubo. Tipid na ngumiti na lamang si Sanya kay Goryo bago nagtungo sa kubo. Naiwan naman ang dalawa sa gitna ng manukan habang abala ang ibang mga kasamahan nila sa pagpapakain ng mga yon. Maya-maya, muling nagsalita si Goryo sa malamig at tila walang emosyon na boses. Oo nga pala, Mikoy. Dahil hirap kayo makabayad sa utang sa akin, may naisip akong paraan para mabayaran ako. Paraan? Ano pong paraan niya naisip niyo, Boss Goryo? Plano kong kaltasin na lang ang kalahati ng sweldo niyo ni Sanya bilang paunti-unting bayad sa 50,000 na nahiram ninyo. Sa ganung paraan mabilis kayo makakabayad sa akin. Hindi ba? Wag naman po, boss. Kakaunti na nga lang yung kinikita namin dito tapos babawasan niyo pa. Baka wala na kaming maiuwi sa pamilya namin kapag ganun. Huwag mo nga akong pinangungunahan, Mikoy. Kung hindi ko gagawin yon, baka pantay na yung mga paa ninyo't nakabaon na sa lupa hindi nyo pa rin ako nababayaran. Hindi dapat puro awa at pagbibigay ng palugit ang palaging pinaiiral, Mikoy. Kagaya niyan, halos mag-iisang taon na yung utang ninyo, pero hindi pa kayo nangangalahati sa ibinabayad. Pero pwede rin namang yung asawa mo na lang ang ibayad mo sa akin. Magbiro ka na ng kahit ano, wag lang tungkol dyan, Boss Goryo. Kahit amo ka namin, kapag ginalaw mong asawa ko, magkakamatayan tayo. Oops, kalma lang. Masyado ka namang seryoso eh. Kung ako sa inyo, bayaran nyo na lang yun ng buo. Tandaan mo, buong 50,000 ang gusto kong matanggap. Abay, hindi naman pwedeng pabayaan ko na lamang yon. Gaya ng palagi kong sinasabi sa inyo, Boss Goryo, nag-iipon naman kami ng pambayad. At kapag nakumpleto na namin yung pera, ibibigay namin agad yun sa inyo. Sige na. Maalala ko nga pala. Matatapos na yung 2 buwang palugit na ibinigay mo sa akin ha. Kapag hindi nyo na ibigay sa akin yung pera matapos ang buwan na to, pasensyahan na lamang tayo dahil tiyak na hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Tandaan mo yan, Mikoy. Opo, boss. Hindi po namin nakakalimutan yan. Nanlilisik ang mga mata na tinitigan ni Goryo ang lalaki bago inis siya noon na iniwan. Nanginginig naman ang buong katawan ni Mikoy nang maiwang mag-isa sa ilalim ng punong mangga. Pigilang inis na hindi niya maiwasang mapabulong sa sarili habang nakakuyom ang kanyang mga kamao. Walang hiya ka, Goryo. Kampon ka talaga ng kasamaan. Sa oras na mabuo na namin ni Sanya yung pera, isasampal ko yung lahat sa pagmumukha mo. Sa di kalayuan, narinig ni Sanya ang pinag-usapan ng dalawa. Saglit yon nagtago sa masukal na damuhan habang nakikinig sa usapan ng kanyang asawa at ng kanilang amo. At maging siya ay nakadama din ng labis na kaba sa bantang yon ni Goryo. Nang sumapit ang oras ng uwian, muling nagkausap ang mag-asawa habang naglalakad papauwi. Mikoy, mahal, narinig ko yung usapan niyo ni Boss Goryo kanina. Ang totoo, hindi naman talaga ako umalis doon. Ramdam ko kasi na parang may pakay sa yung lalaking yon kaya nagtago ako doon sa damuhan, saka ko kayo pinakinggan. Ikaw talaga, mahal. Paano ko nakita ka doon ni Boss Goryo? Sa susunod, hayaan mo na lang kami mag-usap. Ayaw ko kasing naririnig na pinagsasalitaan ka niya ng hindi maganda. Baka kung ano pa magawa ko sa lintik na amo natin na yon. Naiintindihan kita, mahal, pero sa palagay mo ba magpapahuli ako? Siyempre hindi, no? Naiisip ko lang din,
Ano nga kaya kung pumayag ka na lang na kaltasan tayo ng kalahati ng sweldo natin? Naisip ko kasi pareho lang din naman yon. Iipunin natin yung pera dun sa bahay tapos ibabayad natin sa kanya. Eh kung kakaltasin naman niya sa sahod natin, di para nag-ipon na rin tayo nun. Ang kaibahan nga lang, siya na mismo nga hawak, hindi na tayo. Ano sa palagay mo, mahal? Hindi yan pwede, Sanya. Kalahati ng sahod natin ang ibabawas niya. Napakalaking bagay nun sa atin. At least, kung tayo mismo mag-iipon, makokontrol natin kung magkanong ilalagay natin sa ipon at hindi tayo magigipit sa mga gastusin sa bahay. Huwag kang magpadala dyan kay Goryo. Nililinlang lang tayo nun at pinapaikot sa palad niya. Saglit na napatingin sa malayo ang babae na tila pinag-iisipan ang sinabi ng kanyang kabiyak bago muling nagsalita sa mahinahon na boses. Sabagay, tama ka rin naman. Tsaka, kilala naman natin si Boss Goryo na may pagkamapagmanipula at tuso. Bahala na nga. Sana lang talaga mabuo na natin yung iniipong pera nang makalaya na tayo sa pagkakautang sa lalaking yon. Pakiramdam ko kasi mukhang tototohanin niya yung banta niya kanina eh. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin sa salita niyang yon, mahal. Pero hindi ko hahayaan na saktan o gawan niya tayo ng masama dahil lang sa perang inutang natin. Pero mahal, hindi mo mayaalis sa akin na mag-alala. Hindi lang para sa kaligtasan natin, kundi para na rin kina Lolo Pedring at Lola Basyon. Naiintindihan kong nararamdaman mo, mahal. Basta palagi mong tatandaan, kahit anong mangyari, kaya natin to, okay? Nandito lang ako at hindi kita pababayaan. Hindi ko kayo iiwan nila Lolo at Lola. Huwag lang talagang ituloy ni Goryo kung ano man yung masamang plano niya laban sa atin, dahil hindi ko alam kung anong magagawa ko sa kanya. Ipagpasa Diyos na lang natin ang lahat, mahal. Naniniwala ako na hindi niya tayo pababayaan. Kapwa ngumiti na lamang sa isa't isa ang dalawa, saka ipinagpatuloy na ang paglalakad pauwi. Nang makarating sa bahay, nadatnan nilang nasa sala si Lolo Pedring at nakaupo sa mahabang upuan. Agad na napansin ni Sanya ang nakangiwing muka ng matanda, kaya hindi niya na napigilan ang sarili na tanungin ang kanyang lolo. Lo, ano nangyari? Bakit parang may iniinda kayong sakit? May problema po ba? Ay, oo, apo. Kaninang umaga pa masama ang pakiramdam ko pagising. Aray ko, hindi ako makalakad dahil masakit ang bandang ibaba ng katawan ko. Nako, ano po ba nangyari, Lolo? Uminom na po ba kayo ng gamot? Baka po kung ano na yan, ha? Mahal naman, wag mo naman tinatakot si Lolo. Nahihirapan na nga yung tao eh. Sorry, mahal. Nag-aalala lang ako para sa kanya. Sa palagay ko hindi namang gamot ang kailangan ko dahil batid kong may gumagawa nito sa akin. Hay nako, parang alam ko na po kung anong ibig niyong sabihin, Lolo. Pero, bakit naman po gagawin sa inyo ni Lola yan kung totoong binabarang ka nga niya? Ano po bang dahilan? Ay nako, lintik na kapugian ko talaga to eh. Yan lola mo nagsiselos kay Odang, kaya pinamagaan niya tong mga kalembang sa ibaba ko. Alam niyo namang matagal nang walang namamagitan sa amin ng babaeng yun. Isa pa, may kanya-kanya na kaming pamilya. Ewan ko ba dyan sa lola ninyo? Aray ko, ang sakit talaga eh. Nako, Lolo Pedring, yun lang. Pero alam ko na kung anong gamot dyan. Kailangan nyo lang sigurong hilut-hilutin si Lola at magpakitang gilas ka sa kanya. Patunayan mo na hindi mo na ulit gagawin yung kinaiinisan niya at yung mga bagay na pinagseselosan niya. Yun na nga ang sinabi ko sa kanya. Kaya lang hindi pa rin siya naniniwala. Sana naman itigil niya na itong ginagawa niya sa akin dahil sobrang sakit na at hindi na ako makalakad sa sobrang aray ko. Teka, nasan po ba si Lola? Susubukan ko na lang po siyang kausapin. Baka makinig sa akin at maawa sa inyo. Hay, isa pa nga yun eh. Kanina pa siya wala rito. Matapos namin kumain ng pananghalian umalis na at hindi naman sinabi kung saan siya pupunta. Hanggang ngayon hindi pa rin umuwi. Pagdating kausapin mo na nga. Sige po, Lolo. Susubukan ko po siyang kumbinsihin. Ang hindi nila alam, nasa labas na ng bahay at papasok na sana si Lola Basyon. Patawa-tawa yun habang nakikinig sa kanilang usapan, saka napapabulong sa kanyang sarili. Ano? Di ngayon kailangan mo ng padrino. Gagamitin mo pa yung apo natin para pakiusapan akong itigil na ang ginagawa kong pambabarang sa'yo.
hindi mo na siguro kayang buhatin ang pamamaga at bigat ng 2 bolang parang bugok na. Matapos yun, nagpasya ng pumasok sa kanilang bahay si Lola Vasyon at nagkunwari na walang anumang narinig. Nang mapadaan siya sa harap ni Lolo Pedring, hinawakan siya noon sa braso at tila nagsusumamo na nagsalita. Bebe Labs, mahal, pakiusap naman, itigil mo na to. Alam ko naman na ikaw lang ang gumagawa nito sa akin eh. Pangako, hindi ko nakakausapin si Odang at hindi ko na siya kailanman isasali sa usapan natin. Ano, Pedring? Hindi mo na ba kaya? Masakit na? Magang-maga na ba yung kalembang mo? Kita mo tong taon to. Nang inis pa. Oo nga, sobrang sakit na. Buong magapon na akong pinahihirapan ng kirot nito dahil sa pamamagae. Lola, ibig sabihin, totoo po palang kayo may gawa niyan kay Lolo? Oo, ako nga. Nagawa ko lang naman yon kasi yung lolo mo katanda-tanda na kumikerengkeng pa dun sa ex ng si Odang. Di hamak naman na mas maganda ako doon, hindi ba, Sanya? Mikoy, magsabi kayo ng totoo. Oo naman po, Lola. Totoong mas maganda at mas sexy kayo kaysa kay Aling Odang. Walang binatbat sa inyo yon. Oh, nakita mo na? Si Mikoy na mismo nagsabi bilang lalaki na mas maganda ako dun sa dati mong kasintahan na mukhang okra at parang hugis banga. Ikaw nga tong hugis banga riyan eh. Hindi siguro to tumitingin sa salamin. Aray ko. Anong sabi mo? Baka akala mo hindi kita naririnig, Pedroso. Gusto mo bang paputukin ko na yung maitim at magaspang mambola sa ibaba? Lolo, Lola, tama na po. Ganito na lang. Lola, pumasok na lang po muna tayo sa kwarto at tayo na lang po muna mag-usap. Tapos, iwanan na lang muna natin dito si Lolo. Nandito naman po si Mikoy para magbantay sa kanya. Okay? Nako, mabuti pa nga at baka tumaas lang ang alta presyon ko dahil dyan sa lolo mo. Ay, ewan ko pa dyan. Matapos yun, inakay na ni Sanya ang matanda para dalhin sa kanilang silid. Naiwan naman na natatawa at napapailing si Mikoy habang nakahawak sa braso ni Lolo Pedring. Maya-maya, muling nagsalita ang matandang lalaki habang nakangiti. Hindi ko maintindihan yung lola ninyo. Masyadong mainitin ang ulo at napakasilosa. Buti nga't nakakangiti pa rin ako ngayon kahit ang totoo sobrang sakit na nitong ko. Aray ko. Hayaan nyo na lang po muna, Lo. Alam ko naman na hindi kayo matitiis nun. Tsaka kinakausap na rin siya ni Sanya. Baka alisin na nun bukas yung sumpa ng pambabarang sa inyo. Ay, sana ka, Mikoy. Ay, teka. Alalayan mo nga muna akong makapunta sa banyo. Kanina pa ako naiihi Tulungan mo na rin akong hawakan tong kalembang ko dahil sobrang bigat at magang-magana. Po, tutulungan ko kayong hawakan yung nyo? Oh, bakit? Nandidiri ka ba sa akin? Ay, hindi naman po ako nandidiri, Lo. Kaya lang, nahihiya po kasi akong... Ano bang dapat mong ikahiya pareho naman tayong may kalembang. Huwag mong sabihing alanganin ka, Mikoy. Ha? Ako, bading? Ay, hindi Sige na nga, sasamahan ko na kayo. Ito naman si Lolo. Diyos ko, bakit naman nalagay ako sa ganitong sitwasyon? Kasalanan mo to, Lola Basyon Ay, teka muna. Meron ka ba sinasabi dyan? Ayaw mo yata Ay, hindi po sa ayaw ko. Wala po akong sinasabi, Lo. Ito na nga Aalalayan ko na kayo papunta sa banyo. Halina kayo. Napapapikit at napapakagatlabi na lamang si Mikoy habang dahan-dahang inaalalayan si Lolo Pedring patungo sa banyo. Natatawa na lamang din siya sa kanyang sarili dahil yon ang kauna-unahang pagkakataon na gagawin niya ang bagay na yon. Samantala, habang nasa loob ng silid ay kinausap naman ni Sanya si Lola Basyon. La, bakit niyo naman po ginawa yun kay Lolo? Hindi niyo na po ba siya mahal? Ano ba namang klaseng tanong yan, Apo? Natural, mahal ko yung lolo mo. Kaya nga nagawa ko yun sa kanya Lola, ako na po nakikiusap sa inyo. Itigil niyo na po yung pambabarang niyo sa kanya. Kawawa naman po si Lolo Hindi na makalakad at makakilos na maayos. Isa pa, naniniwala ako na mahal ka ni Lolo.
at wala nang pag-asa pang madugtungan yung tungkol sa kanila ni Aling Odang. Tsaka, ngayon pa po ba kayo magdududa sa kanya kung kailan tumanda na kayong pareho na magkasama? Lola naman eh. Hindi ko naman talaga siseryosohin yung pambabarang sa kanya. Gusto ko lang maramdaman niya na galit ako at hindi ko gusto yung mga pinaggagawa nila ng matandang pangit na yon. Siya, sige na. Ititigil ko na ang pambabarang sa kanya ngayong gabi para maging maayos na ang lagay niya bukas pagkagising. Yun naman pala eh. Sige na po Lola, lalabas na ako para makapaghain na ng hapunan. Sumunod na rin po kayo ha. Matapos yon, umalis na si Sanya at iniwan ang kanyang lola sa kwarto. Nang makalabas, nakita niyang tila hindi maipinta ang muka ng kanyang asawang si Mikoy. Kaya naman, inusisa niya yon kung ano ang nangyari. Pabulong namang ikinwento ng lalaki kay Sanya ang ginawa niya at sabay pa silang humagalpak ng tawa pagkatapos noon. Mabuti na lamang, nasa kusina sila ng mga sandaling yon, kaya hindi narinig ni Lolo Pedring ang kanilang pinag-uusapan. Kinabukasan, pagkagising ni Lolo Pedring ay wala na sa tabi niya si Lola Vasyon. Tila himalang nawala na rin ang pamamaga ng 2 bola sa maselang bahagi ng kanyang katawan. Batid niyang itinigil na ng asawa ang ginagawang pambabarang dahil sa pakiusap ng kanilang apo. Masaya siyang lumabas ng silid at nakita ang kanyang asawa na naghahanda ng kanilang almusal sa kusina. Kaya nilapitan niya yon at nakangiting kinausap. Magandang umaga, Bebe Labs. Alam mo ba, maganda ang gising ko ngayon. Alam ko kung bakit. At kalimutan mo na yung mga nangyari. Oo na, aaminin ko nang ako nga ang gumawa noon sa'yo. Pasensya ka na. Naiinis lang kasi ako sa inyo ng Odang na yon. Ay sus, ikaw naman, Bebe Labs. Huwag mo nang pagsilosan yung taong walang kalaban-laban sa'yo. Maniwala ka sa akin at panghawakan mo yung pinangako ko na ikaw lang ang mamahalin ko at wala nang iba hanggang sa huling hininga ko. Oo na, naniniwala na ako. Pero mangako ka na iiwasan mo na't hindi mo nalalapitan ng babaeng yon, ha? Ay oo naman, pangako yan. Hindi na. Ikaw na lang ang palaging titingnan ko at sayong-sayo lamang ako, Bebe Labs. Mabuti naman, dahil kapag inulit mo pa yon, masigit pa dyan ang gagawin ko at idadamay ko na yung Odang na yon. Oy siya, tara na kumain na tayo ng almusal. Kanina pa nakaalis sina Sanya at Mikoy. Masayang kumain ng agahan ang 2 matanda. Sa wakas ay natapos na rin ang munting sigalot sa pagitan nilang 2. Samantala, habang nasa trabaho sina Mikoy ay napansin niya na tila mag-isa lamang siyang nagtatrabaho roon at wala pa ang iba nilang mga kasamahan. Sa di kalayuan, nakita niyang tila hindi mapakali ang amo nilang si Goryo at pabalik-balik yon na naglalakad sa paligid. Tumutulo pa ang pawis sa sentido ng lalaki na tila may nararamdamang bigat at tensyon. Naroon din ang 2 tauhan noon na sina Binoy at Kalbo. Maya-maya, lumapit si Goryo kay Mikoy at galit na nagsalita. Hoy, Mikoy Kalokoy! Kailan nyo ba talaga babayaran yung utang nyo sa akin? Naiinip na ako, sobrang tagal na nun. Sinisingil na rin ako ng mga kasama ko sa negosyong to at para sa kaalaman ninyo, unti-unti nang nalulugi tong poultry ko. At kapag nabangkarote ako, kasama kayo mawawalan ng trabaho. Paano pa kayo makakabayad niyan? Boss, kaunting panahon na lang po. Tutal naman hindi pa tapos yung 2 buwan na palugit nyo sa akin. Gagawa na lang namin ng paraan yung kulang. Pasensya na po talaga. Alam mo, Mikoy, naririndi na ako sa puro pasensya mo eh. Total, pabagsak na rin naman to negosyo ko. Kaya ngayon pa lang, pagbabayarin ko na kayo ng asawa mo. Binoy, Kalbo, alam nyo na kung anong gagawin sa lalaking to. Agad na kumilos ang 2 tinawag at pasalyang lumapit kay Mikoy. Hinawakan siya ng mga yon sa magkabilang braso na tila isang batang paslit. Saka muling nagsalita si Goryo na noon ay may hawak ng makapal na lubid.
na kinuha mula sa puno ng mangga. O eto, igapos nyo yan. Kapag lumaban, banatan nyo na. Teka, boss, anong ibig sabihin nito? Anong gagawin niyo sa akin? Parang awa mo na. Huwag naman sana umabot sa ganito, boss. Huwag ka na magsalita. Ang ingay mo eh. Daig mo pa yung manok dito na putak ng putak. Akin na nga yung tali, Binoy. Matapos marinig yun, ubod lakas na nagpumiglas si Mikoy sa pag-aakala na makakawala siya mula sa dalawang sangganong nakahawak sa kanya. Ngunit dahil malalaki ang katawan at mukhang sanay sa labanan, agad siyang nahawakan ng mga yon at mabilis na naitali ang kanyang mga kamay papunta sa likuran. Marami ka pang kakaining patuka sa manok bago mo kami matinag, Mikoy. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka na magtangkang pumalag. Halika rito. Italiin nyo na rin pati ang paa niyan at baka matakasan pa tayo ng unggoy na yan. Tapos dalhin nyo rin sa kubo kung nasan si Sanya. Areglado, boss. Kami nang bahala rito. Matapos yun, nauna nang umalis si Goryo para magtungo rin sa kubo kung saan niya iniutos na dalhin ang kanyang tauhan. Patawa-tawa pa yun habang naglalakad at humihit-hitbuga ng sigarilyo. Sinamantala naman ni Mikoy ang pagkakataon na yon para sumigaw at humingi ng tulong. Ngunit nanlumo siya sa kanyang nalaman. Tulong! Tulungan niyo ako! Mga kasama, tulungan niyo ako! Sige lang, bata. Sumigaw ka lang hanggang gusto mo. Mukhang hindi mo pa alam na kayo na lang ni Sanya nandito ngayon dahil nagsiuwian ng lahat. Wala nang ibang tao rito. Bangkarote na si boss. Mga hayop kayo, ginamit niyo lang kami. Tama lang talaga na hindi na namin bayaran yung utang namin sa demonyong Goryo na yan dahil isa siyang manggagamit. Nagpapatrabaho siya nang hindi nagbibigay ng sapat na sweldo at hindi ako naniniwala na pinauwi niyo ng lahat ng mga tauhan dito dahil ang totoo, kusang umuwi ang mga yon dahil nagsawa na sa kasamaan ninyo. Ah, ganun ah. O eto, kusang loob ko rin ibibigay sa'yo. Ano kaya kung takpan na rin natin yung bibig ng damuhong to? Nakakabingi ang boses eh. Daig pa yung pusang naglalandi. Mabuti pa nga. Oh, etong panyo. Siguro naman kasya na yun sa malaking bibig ng lintik na lalaking yan. Inalis ni Kalbo ang panyo na nakatali sa kanyang ulo. Tapos iniabot yon sa kasamang si Binoy. Agad namang itinali yun ng lalaki sa bibig ni Mikoy, dahilan upang hindi na nga noon magawa pa na makapagsalita at makasigaw. Pagkatapos noon, dinala na nila ang lalaki sa kubo kung saan naroon rin ang kanyang asawang si Sanya, na noon ay nagawa na rin palang igapos ni Goryo. At gaya ng inaasahan, gulat at halos hindi rin makapaniwala ang babae nang makita ang kanyang asawa. Mikoy, mahal, bakit nakatali ka? Ano ba kasi nangyayari, Boss Goryo? Bakit niyo ito ginagawa sa aming mag-asawa? At dahil hindi magawang magsalita ni Mikoy, tanging pagpupumiglas at pagpupumilit na makawala sa pagkakatali lamang ang kanyang ginagawa habang bakas sa mata ang labis na galit. At dahil hindi nyo alam kung bakit nandito kayong pareho nitong palyado mong asawa, ipapaliwanag ko ngayon ng simple. May utang kayo at hindi nakakapagbayad sa akin, di ba? Kaya naman, ikaw na magiging kabayaran nun, Sanya. Nang marinig yun, lalong nagpumilit na makawala si Mikoy habang hawak pa rin siya ng dalawang alalay ni Goryo. Pawisan na rin yun, dala ng labis na pagkamuhi dahil sa nakikitang ginagawa sa kanyang asawa. Gusto mo ba talagang bitawan ka namin? Eh di sige, Binoy, bitawan mo na. O yan, baliw. Sabay nilang binitawan ang lalaki habang patuloy sa paggalaw upang makawala sa pagkakatali. Ngunit dahil nakagapos ang mga kamay at paa, agad siyang bumagsak sa lupa, dahilan para siya ay mapahandusay. Nang makita ni Sanya ang ginawa sa kanyang asawa, napasigaw siya, dala ng matinding galit. Mga hayop kayo! Pakawalan yung asawa ko! Hindi niyo pwedeng gawin sa amin to! Isusumbong ko kayo sa mga pulis at tinitiyak ko na mabubulong kayo sa bilangguan! Ang lakas ng kumpiyansa mo, makukulong talaga kami ah. Bakit? Sa palagay mo ba paniniwalaan ka ng mga kamag-anak kong pulis? Kahit sino sa kanila, walang makikinig sa'yo. O kayong dalawa, tanggalan nyo na ng damit ang babaeng ito.
Hindi, wag! Tumigil kayo! Anong gagawin niyo sa akin? Wag! Diyos ko, tulungan niyo po ako! Wag! Mabilis na nagsikilos sina Binoy at Kalbo, at sa maikling sandali lamang naalisan na nila ng kasuotan ang babae. Lumantad sa paningin nila ang walang saplot na katawan noon, habang si Mikoy naman ay nakasalampak pa rin sa lupa at pilit na sinusubukang kumawala. Halos mapatid na rin ang ugat niya sa leeg dahil sa pagsigaw, ngunit walang tinig na lumalabas dahil may busal na panyo ang kanyang bibig. Ngayon alam ko na kung bakit mahal na mahal mo itong si Sanya, Mikoy. Napakasarap naman pala't napakakinis. Parang hindi taga-probinsya. Lumayo ka sa akin, walang hiya ka! Magsilayo kayo! Mga saraulo! Aba, lumalabang ka pa, ha? Yan ang gusto ko. Palaban at walang inaatrasan. Itali niyo yung bibig nito. Kung ayaw mo magpahalik, di wag. May ibang paraan pa naman para paligayahin at dalhin ka namin sa langit, Di ba? Sa puntong yun, hinubad naman ni Kalbo ang suot niyang damit, at yun ang ipinantali sa bibig ni Sanya. Maya-maya pa, si Goryo naman ang nag-alis ng kanyang kasuotan. Kasunod ay binalya niya pa ibaba si Sanya, dahilan para mapasalampak na rin yun sa lupa, kung saan ang asawa niyang si Mikoy na noon ay tigib na ng luha ang mga mata dahil walang magawa sa mga nangyayari. Hanggang sa tuluyan na ngang pinagsamantalahan ni Goryo ang babae sa mismong harapan ng asawa noon at ng dalawang lalaki na sina Kalbo at Binoy. Solid pala talaga tong si Sanya, no, Binoy? Kaya pala patay na patay sa kanya si Boss Goryo, Oo nga, ayos na ayos. Para tayong nanonood ng pelikula nila Rosana Roses at Gardo Versosa. Loko. Pagkatapos ni Boss, ako naman, mamaya ka na kapag nakadalawang rounds na ako. Sobra ka naman. Baka naman wala na matira sa akin yan. Huwag ka na magreklamo. Bantayan mo na lang yung biyag natin at baka masalisihan tayo niyan tapos di natin mamalayan. Nakatakas na pala. Habang pinaliligayan ni Goryo ang sarili sa ibabaw ng walang kalaban-laban na si Sanya, kabaligtaran naman noon ang nararamdaman ni Mikoy, na nung mga sandaling yun ay tumalikod na lamang at hindi na ginusto pang makita ang kanyang asawa sa ganoong sitwasyon. Bagamat patuloy pa rin siya sa pagpupumilit na makalas sa pagkakatali, ay nawalan na rin siya ng pag-asa na maisasalba pa ang asawa mula sa kabubuyang ginagawa ng kanilang amo at ng iba pang kasamahan sa trabaho. Maya-maya pa, tumayo na si Goryo at muling isinuot ang damit sabay masayang nagsalita. Paano ba yan, Mikoy? Natikman ko na rin ang asawa mo. Ganun lang naman kadali para makabayad kayo sa pagkakautang sa akin, Dapat pala nung ko pa ito ginawa. Di sana, dati pa kayo nakabayad sa akin. Hindi man naririnig ang mga nais sabihin ni Mikoy ng mga oras na yon, ngunit ang kanyang mga mata at nagbabagang luha ay nagpapahayag ng labis na paghihinagpis, paghihiganti at puot na abot hanggang langit. Samantala, si Sanya naman ng mga sandaling yon ay nagsimula ng manghina at tila mawawalan na ng malay. Maya-maya, sinenyasan ni Goryo ang dalawang kasama na sila naman ang gumawa ng ginawa niya sa babae. Agad namang tumalima ang dalawa at sabay nilang pinagsaluhan si Sanya hanggang sa tuluyan na yung nawalan ng malay. Makalipas ang halos 3 oras. Gising ka na pala, Sanya. Dahil mabait ako, pakakawalan ko na kayong dalawa. Pero sa isang kondisyon, huwag na huwag kayo magtatangkang magsumbong sa mga pulis dahil alam nyo na kung anong mangyayari. Ibabalik lang din nila kayo sa akin. Ano, boss? Pakakawalan ba talaga natin itong mga to? Wala namang magagawa yung mga yan, Baka sabihin nila, sobrang sama ko naman. Kalagan nyo ng mga tali yan at alisin ninyo yung mga nasa bibig nila.
Baka kasi may gusto pa silang sabihin eh. Inaasahan ko magpapasalamat sila sa akin kasi absuelto na yung utang nila. Ganyan ako kabait. Agad namang kumilos ang dalawa para kalagan sina Mikoy at Sanya. Nang tuluyan ng makalaya ay agad nilang niyakap ang isa't isa at kapwa napahagulgol sa pag-iyak. Nagtawanan at nagsipalakpakan naman ang tatlo habang hindi nila napapansin ang pagbubulungan ng mag-asawa. Huwag ka na lang magsalita, mahal. Magkunwari na lang tayo na hindi lumalaban at huwag tayo magpakita ng pagkontra para paalisin na nila tayo. May naisip na akong paraan kung paano makakaganti sa kanila. Gusto ko silang patayin ngayon, Mikoy. Walang kapatawaran ang ginawa nila sa atin. Shh! Huwag ka muna maingay. Saka na tayo kikilos kapag nasa labas na tayo. Ang mahalaga ngayon, makaalis muna sa impyernong lugar na ito, mga demonyong yan. Hindi na sumagot pa si Sanya. Sa halip, mas hinigpitan pa niya ang pagkakayakap kay Mikoy. Tanda ng pagsang-ayon sa mga sinabi noon. Nasa ganoon silang tagpo nang muling magsalita si Goryo. Hoy, ano to, teleserye? Tapos na ang shooting, mga ugok. Ihatid nyo ng dalawang yan doon sa gate. Naaalibadbara na ako eh. Pero siguruhin nyo lang na walang makakakita sa inyo, ha? Dahil kapag nabulilyaso tayo, susunugin ko kayo ng buhay. Naintindihan nyo? Yes, boss. Kami nang bahala sa mga ito. Sinamahan na nila ang mag-asawa at pabalyang itinulak palabas ng gate. Dumura pa si Kalbo sa harapan nila bago ngumiti ng nakakaloko, bago isinara ang tarangkahan. Kasunod noon ay nagmamadali na sila naglakad para makauwi sa kanilang bahay. Habang nasa daan, hindi nila maiwasang maging emosyonal, ngunit niyakap na lang nila ang isa't isa at sinabi sa mga sarili na patuloy na magpapakatatag dahil hindi na nila mababawi pa ang bagay na nangyari na. Maya-maya pa, sabay silang huminto sa paglalakad ng mahinahon na nagsalita si Sanya. Naisip ko lang, mahal. Kung totoong kakampi at kamag-anak ng Goryong yun ng mga pulis, bakit takot siyang mabulilyaso at mabisto tong ginawa nila? Mahal, nun pa man alam ko ng taktika lang ni Goryo ang tungkol doon para takutin tayo. Alam kong hindi totoo yun. Pero kung plano mo magsumbong sa mga kapulisan, hindi tayo tiyak kung anong gagawin nilang hakbang o kung may kikilos ba sa kanila. Isa pa, nakahanda ka bang ipaalam sa karamihan yung nangyari? Ayoko pa, Mikoy. Hindi ko pa kaya. Nahihiya ako. Lalong-lalo na sa'yo. Hindi ako makapaniwala na nagawa nila yun sa akin sa mismong harapan mo pa, habang pareho tayong walang kalaban-laban. Kung may pagkakataon nga lang ako kanina, baka napatay ko pa silang lahat eh. Kaya lang pareho tayong nakagapos. Hindi lang sa mga lubid, kundi pati na rin sa mga panlalapastangan nila sa atin. Hindi na yata ako karapat-dapat sa iyo, Mikoy. Dungis na ako sa sarili ko at wala na akong mukhang mahirap sa iyo. Ano ka ba naman, mahal? Huwag kang magsalita ng ganyan. Wala kang kasalanan sa mga nangyari at hindi mo ginusto yun. Biktima ka lang nila. Huwag ka mag-alala dahil kahit ganun, walang magbabago sa pagtingin ko sa iyo. Mahal na mahal pa rin kita at pinapangako ko sa sarili ko na hindi ko napapayagang mangyari patong muli sa atin, lalong-lalo na sa iyo. Maraming salamat sa kabutihan at sa tunay na pagmamahal mo sa akin, Mikoy. Mahal na mahal din kita. Oo nga pala. Kung ganun pala na nag-aalangan kang isumbong natin sila sa mga otoridad, anong paraan naman yung naiisip mong gawin kagaya nung sinabi mo kanina? Napabuntong hininga muna ang lalaki. Pagkatapos ay tumitig sa mga mata ng kanyang asawa. Hinawakan niya ang palad noon, saka pinisil-pisil bago banayad ang boses na nagsalita na halos pabulong na. Nakalimutan mo na ba, mahal? Hindi ba mambabarang si Lola Vasyon? Tsaka pag sinabi natin sa kanilang tungkol sa nangyari, hindi yun magdadalawang isip na gawin ang ritual ng pambabarang laban sa mga gumawa nito sa atin. Lalong-lalo na dun kay Goryo.
Mahal, tama ka. Bakit nga ba hindi ko naisip ang bagay na yan kanina? Baka masyado lang akong pagod at sobrang nablangko lang yung utak ko. Pero sang-ayon ako sa'yo. Bakit pa nga naman tayo maghihintay at aasa sa matagal na hustisya kung kaya naman nating padaliin yon sa pamamagitan ng ritual ni Lola? Alam kong sobrang pagod ka na at hindi madali yung pinagdaanan mo sa kamay ng mga hayop na yun kanina, Sanya. At patawad dahil wala man lang ako nagawa para maipagtanggol ka. Ikaw na rin ang nagsabi, mahal. Hindi natin kasalanan na nangyari at walang may gusto nun. Sa ngayon, umuwi na lang muna tayo. Gusto ko na rin makapagpahinga. Tsak na mag-aalala sila Lola kapag nakita nilang ganito ang kalagayan natin. Muli, nagyakapan ng dalawa at nagpatuloy sa kanilang paglalakad. Habang nasa daan, napapatingin sa kanila ang mga taong nakakasalubong at tila nagtatanong ang mga mata noon tungkol sa kung anong nangyari sa kanila. Ngunit hindi na lamang nila pinapansin ang mga yon hanggang sa tuluyan na silang makarating sa kanilang bahay. Gaya ng inaasahan, gulat na gulat sina Lola Vasyon at Lolo Pedring nang makita sila sa ganoong kalagayan. Diyos ko po, mga apo, ano ba nangyari sa inyo at ganyan ang mga katawan ninyo? Saan ba kayo nagsuot? Marumi na ba ngayon ang trabaho niyo doon sa poultry? Para kayo nag-araro sa itsura ninyo Magsiupo nga muna kayo at parang pagod na pagod kayo. Sabihin nga ninyo sa amin ng lola mo, ano ba nangyari at bakit hindi kayo makakiburian? Doon, isa-isang isinalaysay ng mag-asawa ang lahat ng nangyari. At habang nasa kalagitnaan sila ng pag-uusap, hindi napigilan ni Sanya na maiyak at mapayakap sa kanyang Lola Vasyon. Matapos nilang ilahad ang lahat, ay nagkatinginan ang matandang mag-asawa, saka pigil ang galit na nagsalita ang kanilang lola. Ayaw ko na marami pang salita. Alam na ninyo kung ano magiging desisyon ko patungkol sa bagay na yan. Sa ngayon, Sanya, ibigay ninyo sa akin ang buong pangalan ng mga lintik na lalaking yon nang mabura na natin sa mundo. Si Mikoy po ang lubos na nakakakilala sa kanila, Lola. Siya kasi madalas nakasama nun sa farm kasi ako palagi po ako nasa kubo. Mga walang hiya sila. Mas masahol pa sa demonyong ginawa nila sa inyo. Hindi ko alam kung may mga puso pa ba mga taong yon o kung tao pa ba sila. Ganun na nga po, Lolo Pedring. At Lola Vasyon, isusulat ko na lamang po ang pangalan nilang tatlo para hindi po ninyo makalimutan. Mas mainam kung ganun. Gawin mo na ngayon at hindi na natin kailangan mag-aksaya pa ng panahon. Dahil sabik na akong ipalamon sa kadiliman ang mga impaktong kalalakihan na yon. Agad namang isinulat ni Mikoy ang buong pangalan ng kanilang amo na si Goryo at ng dalawa nitong tauhan na sina Binoy at Kalbo. Matapos ay iniabot niya sa matanda ang papel na kanyang pinagsulatan. Pinitik-pitik yon ni Lola Vasyon sa kasaglit na binulungan ng orasyon at nagtungo sa loob ng kanilang silid. Lolo, gagawin na po ba ni Lola ang pambabarang kina Goryo? Sa totoo lamang, Sanya, Mikoy, labis ang puot ng lola ninyo dahil sa ginawa sa inyo ng mga demonyong lalaking yon. At wala ako nakikitang dahilan upang ipagpaliban niya ang gagawing ritual ng pambabarang. Huwag ka na mag-alala, mahal. Si Lola Vasyon na ang bahala sa kanila. Sa ngayon, kalimutan na lang muna natin ang mga masasamang nangyari at pilitin natin magsimulang muli ng maginhawa at may takot sa Diyos. Tungkol nga pala dyan sa sinabi mong takot sa Diyos, mahal. Sa totoo lang, natatakot talaga ako kasi baka balikan tayo ng karma sa ipagagawa nating pambabarang kay Lola laban kina Goryo. Baka ang Diyos ang maningil sa atin pagdating ng araw. Sanya, apo, hindi ko naman sinasabing tama ang gagawin ng lola ninyo na barangin sila Goryo. Ngunit palagi ninyong tatandaan na ang Diyos ay likas na mapagpatawad sa sino mang nagkasala. Ngunit dito sa lupa, walang kapatawaran ang ginawa sa inyo ng mga hayop na yon. Hindi na lamang sumagot ang dalawa,
Sa halip, muli nilang niyakap ang isa't isa. Si Lolo Pedring naman nagtungo sa kusina upang magluto ng kanilang kakainin para sa hapunan. Kinabukasan, naging maayos naman ang lahat. Hirap man ay pinipilit pa rin ni Sanya na kalimutan ang lahat na nangyari sa tulong at suporta ng asawang si Mikoy. At habang magkausap ang dalawa, nagplano na rin sila kung saan hahanap ng panibagong trabaho ang lalaki. Ako na lang muna magtatrabaho, mahal. Mas mabuting dito ka na lang muna sa bahay. Alam kong hindi madaling kalimutan ang nangyari sa iyo at nauunawaan kita. Kailangan mo na maayos na pahinga at katahimikan ng isip. Pero mahal, baka mahirapan ka kung ikaw lang ang kakayod sa pamilya natin. Isa pa, saan mo naman naiisip na magtrabaho? May nakapagsabi sa akin na nangangailangan daw ng kargador sa bigasan doon sa palengke. Kahit yun na lang muna para maitawid lang muna ang pang-araw-araw na pangangailangan natin. Tsaka, huwag ka mag-alala, mahal. Gagawin kong lahat para maitaguyod na maayos at marangal ang pamilya natin. Napakaswerte ko talaga sa iyo, Mikoy. Sobrang swerte ng buong pamilya ko dahil ikaw ang napangasawa ko. Mas mapalad ako dahil napunta ako sa poder ninyo. At ikaw ang napangasawa ko. Palagi mong tatandaan, anumang pagsubok ang mga nangyari o mangyayari pa, hindi kita pababayaan. Nandito lang ako palagi sa tabi ninyo nila Lola at Lolo. Muli, natapos sa mahigpit na yakap ang usapan nilang yon. Hindi man masyadong maraming salita, ngunit ang tibok ng kanilang mga dibdib, ang tila nag-uusap at nag-uudyok ng pagmamahal at pagiging matatag para sa isa't isa. Sa kabilang banda, habang nagkakasiyahan sa loob ng mabaho at abandonado, masukal na lugar ang tatlong kalalakihan na sina Goryo, Binoy at Kalbo. Biglang may kakaibang naramdaman si Binoy. Arigo, isandali lang boss ha. Mamaya ko natatagayin yan. Bigla kasing sumikip ang dibdib ko eh. Parang biglang may sumuntok sa loob. Naku, ang sabihin mo, hindi mo na kaya dahil mahina ka naman talagang uminom. Hindi ako nagbibiro, Kalbo. Aray, sobrang sakit ng dibdib ko. Pati na rin ang ulo ko. Hindi na yata normal to. Tulungan niyo ako. Matapos yun sabihin ng lalaki, nagsilabasan sa bibig niya ang sandamakmak na malalaki at matatabang uod na kulay itim. Agad yung nagkislutan patungo sa kanyang ilong at pumasok doon. Nagulat naman sina Goryo at Kalbo nang makita ang kanilang kaibigan at halos hindi makapaniwala. Pucha, Binoy, hindi mo sinasabi sa amin na may tinatago ka palang salamangka. Pambihira. Ang pangit ng talent mo, Unggoy. Nakakasuka ka. Tigilan mo na nga yan. Boss, mukhang hindi nagbibiro si Binoy. Totoo yung mga uod na lumalabas sa bibig niya at pumapasok sa ilong niya. Ay, kayong ang dalawa ha. Huwag niyo akong paandaran ng mga kalokohan ninyo. Hindi niyo ako mauuto, mga hunghang. Tulungan niyo ako, boss. Yun na lamang ang huling isinigaw ni Binoy bago siya tuluyang nalagutan ng hininga. Dahil mabilis na kinain ng mga naturang uod ang kanyang utak at laman loob. Boss Goryo, mukhang hindi na yata biro to. Patay na yata si Binoy. Hindi ko alam kung... Teka, ano tong parang sumasakal sa leg ko? Aray ko, ang sakit! Ang higpit ng pagkakahawak sa leg ko, boss. Tulungan mo ako! Buisit, ano ba nangyayari? May sa demonyo yata ang dalawang to eh. Teka, bakit ang dami lumalabas na maliliit na isda sa bibig ni Kalbo? Hoy, Gonggong! Ngayon ka pa talaga naglabas ng pulutan kung kailan wala na tayong kainuman. Hindi ako nagbibiro, boss. Para akong sinasakal. Hindi ako makahinga. At ang daming tinik ng isda sa lalamunan ko. Lintik. Mukhang totoo na nga yung mga nangyayari ha. Anong gagawin ko?
Nagsimula ng manginig ang buong katawan ni Goryo nang makita ang nangyayari kay Kalbo. Kasunod noon, namataan niyang biglang nangisayon at biglang tumirik ang mga mata, habang nakataas ang mga kamay na animoy nakaamba na susuntukin ang kanyang sarili. Ba, loko tong si Kalbo ah. Magpapatawa lang ay sasaktan pa ang sarili niya. Teka, bakit niya sinusuntok ng paulit-ulit yung mukha niya? Totoo pala talaga yung kasabihan na minsan kalaban natin yung sarili natin? Nakakatakot naman to mga to. Ano nang gagawin ko ngayon? Boss, tulong! Yun na lamang din ang huling naidaing ni Kalbo bago siya tuluyang binawian ng buhay. Wasak ang muka dahil sa sunod-sunod na suntok na siya lamang din mismo ang gumawa. Gutay-gutay ang dila dulot ng kagat ng isda na lumabas mula roon, at labas ang dalawang mata dahil sa lakas ng pagkakabagsak sa lupa. Mga walang hiya, patay na ba talaga tong mga to? Lintik naman oh, mukhang mag-isa na lamang ako rito ah. Teka, nasa na ba yung gate? Makalabas na nga lamang, siguro naman ay wala nang tanod ngayon dahil 10 oras na ng gabi. Ngunit sa paghingi niya ng tulong, mabilis siyang inilambitin ng mga baging at ugat ng tila sinaunang puno. Patiwarik siyang itinaas noon sa ere at tila siya ay hinehele. Sa bawat paggalaw ay tumatama ang buo niyang katawan sa malaking puno ng mangga na nasa di kalayuan. Palakas ng palakas ang paggalaw na yun hanggang sa hindi na niya mapigilan at maging ang ulo at mukha niya ay tumatama na rin sa naturang puno. Diyos ko, alam ko ngayon lang po ako lalapit sa inyo, pero parang awa nyo na. Patawarin nyo na ako sa mga nagawa kong kasalanan. Hindi ko na po uulitin at hihingi ako ng tawad sa mga taong nagawan ko ng pagkakasala. Ngunit habang sinasabi niya ang mga katagang yun, tila ba mas lalo lamang lumalakas ang paghampas niya sa naturang puno, hanggang sa naririnig niya na ang paglagutok ng sariling mga buto, dahil sa malakas na pagtama sa punong kahoy. Maya-maya, isa-isa nang naglabasan sa bibig niya ang mga ipis at gagamba, at dahil patiwarik siyang inihahampas ng baging na nakapulupot sa kanyang mga binti, mabilis siyang naubusan ng hangin at nahirapan ng makahinga. Aray ko, ang sakit! Para akong nababalatan ng buhay. Parang awa nyo na magsialis na kayo sa akin, mga ipis at gagamba, mga lintik kayo! Sa huli, isang pinakamalakas na pagtama sa puno ang nangyari, at agad na nagkalasog-lasog ang buo niyang katawan. Kumalat sa paligid ang kanyang laman loob, kasama ang braso niya sa magkabilang panig ng lugar, at nagpagulong-gulong naman ang kanyang ulo sa lupa kung saan nila mismong ginawa ang pangahalay kay Sanya. Naiwan naman na nakalambitin sa puno ng mangga ang kanyang 2 binti. At dahil abandonado na ang poultry kung saan nangyari ang kanilang pagkamatay, ilang araw pa ang lumipas bago yon natuklasan ng mga otoridad. May ilang lokal ang nakapansin ng masangsang at tila nabubulok na amoy, kaya naman hinanap nila yon, at nang sundan ang pinagmumula ng amoy ay nalaman nila na doon ngayon sa abandonadong manukan. Agad namang kumalat sa lugar ang balita at nakarating yon sa pamilya ni Sanya. Lola Vasyon, Lolo Pedring, nabalitaan niyo na po ba yung nangyari kina Goryo? Hindi na ako magugulat kung nangyari man sa kanila yon, Sanya. Basta, kung ano man ang alam ninyo, wag na lamang kayo maingay, ha? Hindi dahil sa nagtatago tayo bilang kriminal, kundi para tuluyan ang wakasan ng masama at pangit na alaalang dulot ng kampo ng mga demonyo na yon. Sa totoo lang po, Lolo, tama rin yung sinabi nyo. Sadyang mapagpatawad ang Diyos sa mga makasalanan, pero sa ginawang yon nila Goryo, nararapat lang na parusahan sila dito sa mundo ng mga tao dahil walang kapatawaran yung ginawa nila. Sa ngayon, mahal, magtulungan na lang tayong kalimutan ang mga nangyari at magkatuwang nating ipagpatuloy ang buhay ng buong tatag at tapang. Tandaan ninyo palagi, mga apo,
hindi lahat ng bagay na nagsimula sa masama ay magtatapos na rin sa kasamaan. Minsan, kung ano yung hindi maganda sa una, yun pa nagdudulot ng matiwasay na pagtatapos. At kung ano yung inakala nating busilak sa simula, ay siya pala ang may tinatagong kabulukan. Mula nung araw na yun, muli silang namuhay ng payak, simple at may takot sa Diyos. Pinili nilang kalimutan ang madilim na nakaraan at nagsama-sama ng masaya sa piling ng bawat isa. Nabalitaan rin nila na umalis na sa lugar si Odang dahil nakabili na yon ng bagong bahay sa malayong bahagi ng Morong Rizal. Wow! Ang ganda nun ah! Dahil dyan, meron na naman tayong shout-out. Babawi po tayo sa mga utang ni Enteng. Utang ni Enteng. Simulan po natin kay Queenie Domini, Julie Lupango, kay Baby Joy, Ador, Jored, at Bonifacio Tawagon. Hi po kay Edgardo Fontanilla, kay Michelle, kay Febe Ranyada, kay Christiel Mamado, Jima Pendon. Hi po kay Vilma Bautista, kay Vicky Yabut, kay Jubel Baldonasa, kay Mea Espiritu. Hi po kay Judy, kay Joan Doraido at Rita ng Dubai from Marina. Hello po kay Elidia Alba, kay Loretta, kay Jo Marie Bobes from Yanel, Alba. Hello din po kay Yasden Love, kay Remil Espiritu from Ami Viray. Hello kay Marites at Benson Sumanting. Hi din po sa Bermejo family of Capis from Jennifer Camacho, kay Margie Banosong, kay Jans Santi. Hello kay Feds Deo, kay Maylene Jupiter from Palawan. Shout out din po kay Cesan de la Cruz, kay Era Choi, kay Romela Terrado, Bob Dylan Dingkong from Marcos, Balingasa. Hi po kay Ira Liano, kay Monica Nieves, kay June Mateo. Hello kay Febe Jane Toledo, kay Marjorie Dequila, kay Josephine Marcaida, kay Chini Ria Huntong, kay Joy Aniban, Christine Victorino. Hi po kay May Peña, kay Cute Survivor, kay Medalina. Hello kay Jasmine Vicente, kay Honey Austria, Bagnol family from Gioong Bagnol. Hi po kay Jackie Lou Ponce, kay Jessie Grace Nov 1. Hi kay Elizabeth Dungka, kay Marian Laborte, kay Gay Somodio, kay Maika Elicano from Bohol. Hi po kay Silviana, sa Dordas family of Batangas from Patrick Dordas, kay Brandon Tabuena Labs, miss ka na ni Labs, Inday Besel. Hello po kay Lady Dam, kay Marie Chris Azures, DJ from Macau. Hello po kay Alele, Yanyan, Flor, Bing, Leonie, Febra, Chi, at Orogo from Nick Antipolo. Hello po kay Winnie Belnas, kay Jomer Mejia, Janet De Proft. Belated happy birthday kina Tresha May at Marjorie. Hi kina Troy at Axel from Peter Tom Galindes. Hi din po kay Micaela, Rain, Freya Ray from Rosemary Casonete. Hello po kay Celia Tolentino, kay Rica Garcia, kay Catalejas Soto. Hello din po kay Rose Dabakel from Sultan Kudarat, kay Jana Mihare, kay Rosemary Lagunsad. Hello kay Ray, Billy Ray, Jenny May from Lucy Buendia. Hi kay Mercy Grace Sioting. Hello din po kay Nida Estuaria, kay Jenna Concepcion, kay Pureza Tagiwalo, kay Candida De Balucos. Hello kay Penny Nalog, Teresita Cantal, Reynato Gagelonia, Kurt Mina, Sebastian Albao, Beverly May, Reyna Glenn of Kapatagan Digos. Wow, Mount Apo yun. From Robert Dalmasio. Hello po kay Ann Lopez Flores. Sa Reyes family from Tessie Reyes, kay Jonah May Felisario, kay Aresna Legaspi, Crizaldi Cortez, Marilu Jerico, Adel Cuadrilero, Reca Jucoy, Jennifer Agustin,
Ginalyn Haldo, at kay Shahane Belilo from Jane Barcelon. Para po sa mga hindi natin nabanggit, marami pa po tayong susunod na video mula sa Kwentong Enteng.